Magandang araw mga kaibigan. Okay, gusto kong pag-usapan natin, i-share sa inyo ang post ni Bro Edsel Lacaran Closas. So, 1 hour ago. Sabi niya, trivia. That's why Jaime Marcos left the alliance because they were not beaten by people. This is Cebu, not crowded. Bong said, where are the others? Why are they just a little shy on camera? Okay. So ito, nag-post ng picture, I think March 28 ata ito. Ang mga alyansa candidates, Bong Revilla, Senator Abalos, Manny Pacquiao, nagpunta sa Cebu. In-invite sila ni Governor Gwen Garcia. At ito po ang picture. Picture don't lie. It speaks 1,000 words. Kakaunti ang tao. Gymnasium ito. Kita mo doon sa gilid, yung bleacher. Walang tao. Ang tao lang, nandyan lang sa yung floor. Kakaunti. Ang marami, ribbon. Cebu ito. Akala ko ba, malakas ang Cebu, suporta kay Marcos. Ito, klarong-klaro, kakaunti ang tao. Kaya sabi, kaya umalis na si Amy Marcos marunong. Dahil alam niya na pakaunti na ng pakaunti ang sumusuporta sa alyansa dahil sa nangyari kay PRRD. Okay, magbasa tayo sa mga comments. April Diamond, sabi niya, marami naman lobo at banderitas nga lang. Yan, nakikita ko, lobo. Ang daming lobo. Jonathan Artizuela, pupulutin lahat yan sa kangkungan, idol. Mga balimbing, mga yan. Speaking of balimbing, itong mga Garcia, grabing suporta nila sa mga Duterte. Nung kapanahonan ni PRRD, grabe. Yung si Secretary Frasco ngayon ng Department of Tourism. Di ba, spokesperson ni Mayor Inday Sara. Napakadikit ang Garcia sa mga Duterte. The fact na Bisaya ang kagikan o roots ni PRRD, galing sila ng Leyte, Bisaya talaga. Napadpad lang sila sa Mindanao. So, ang Visayas, Mindanao, yan ang baluarte ng Duterte. Kaya, ang loyalty ng mga Garcia noon is Duterte. Ngayon, napunta na sa Marcos. Tapos, sabi pa ni Governor Garcia na he has all the respect pa rin kay Duterte. Kaya lang, hanggang salita na lang yun. Respect lang. So, ano ngayon? Ang taong bayan, wala na. Nahirapan na silang makakuha ng kanilang audience. Okay? Fortunato Blando Jr. Sabi dito, sa rally ni Madam Gwendolyn Garcia sa Compostela, Cebu, sabi wala daw siya sinabi na masamang salita kahit isa laban kay PRRD. Mukhang nakalimutan yata ni Madam Gwendolyn ang kasabihan, actions speak louder than words. Hinoklogi unsa inyong gibuhat. Well, totoo nga siguro, wala siyang sinabing salita, but yung aksyon niya, grabing dikit na nila sa mga Marcos. O ito pa, nababasa ko lang comments ito. Up to now, yung mag-asawang Frasco, si Congressman Duke Frasco, at si Tourism Secretary Frasco, wala pa rin, hindi pa rin nila makita sa Cebu. Simula na ang campaign, may mga reunion nila doon. Very evident daw na absent yung mag-asawa. Napabalita, nakita pala sa video. Kasama
Lalo na si Congressman Duke Prasco, kasama niya si First Lady sa US bago nangyari yung kay Tantuco na, alam niyo na. So, di pa sila nakakabalik kung hindi sila nang magpakita diyan. So, yun po ang tanong ng taga Cebu, nasaan yung mag-asawang Prasco? Okay. Jenjen, huwag ka na maghanap. Bong, kasi Bong Revilla, nasaan daw yung iba? Bakit kakaunti? Bong, konti na lang naniniwala sa inyo. Gising na ang taong bayan. Hindi madala sa pasayaw-sayaw mo, tas nandyan ka pa sa kampo ng bangag. Imagine, 14% na lang naniniwala. Asa pa kayo, dadami ang tao niyan. Yung survey. Salamat. At mayroong survey kaagad ang Publicos Asia. March 15 to 20. Immediately pagkatapos ng kidnapping kay PRD, sinorvey kaagad. Nako, yun na nga. Lumagapak ang trust rating ng Pangulong Marcos. 14% na lang ang nagtitiwala sa kanya. Anong ibig sabihin nun? Wala na. Papunta na sa tinatawag na lame duck president. Kasi wala nang, kakaunti na lang naniniwala. Yung approval rating naman niya, 19% na lang, samantalang si VP Sara, she's the only top government official na tumaas ang kanyang trust and satisfaction rating. Trust and approval rating. 39% ang kanyang approval rating ata. Trust rating, yung approval niya is nasa 41%. So, grabe. Kita mo ang katatagan ni VP Inday Sara. Kaya ang taong bayan, marunong ng kumilatis. Carbon selection, sabi niya, daghanag taw-taw. Honorio Berzosa, sorry, nakareserba na sa Duterte ang taong bayan. Homer Kadiraw, wanay ni angay nila, solid Duterte tayo. Nilangaw man, ha ha ha. Yan, nilangaw. Kasi klarong-klaro sa picture, kakaunti, ang mga bleacher, walang nakaupo, doon lang sa floor. Okay. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakatulong kayo ng malaking tulong nyo sa tribong Talandig sa Bukidnon dahil ang ating sweldo ay inilalaan natin pagtulong sa tribo. Namimigay tayo ng yero at pako para repair ang sira-sirang bahay ng Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Huwag mo na ni ang hero nga ihatag. So 150 ni tanan ka hero. Ang butang dire, so magbahin-bahin dayon karon kining natipok ng mga tao, kini karon ang magkuha og kada isa ani tag na pulo. Oo, sige ante dayon ko. Bulsot. Og mo na ni ang mas ngit-ngit na, mo na ni ang makita sa ilang atop ni ante. So mo na ni siya ang gitagaan og gero karon. So mo na ni ang ilang balay guba-guba na gyud. Ang ilang hero pod kuan na gyud kaayo mga bulsot na. Mo na ni ang ilang kaimtang wala pod sila isuga. Ngit-ngit kaayo sila. Ante yun sa imong maistorya ante nga karon abot nang imong hero. Salamat gyud kaayo sa nagkuan ani, nagmugna aning kuan hinabang namo. Salamat gyud kaayo labi na ang Ginoo nga nagkuan sa kuan ani. Kay salamat gyud kaayo di gyud batok nga akong pagpasalamat aning kuan. Kay di na gyud may matuluan kay naanay sin. So salamat gyud kaayo. Oo, labi na ante ang nagtabang ani. Oo, labi na sa inyo ha nga kuan kuan mo sa Ginoo nga mo'y nakakita sa among balay. Salamat pud kaayo sa inyo ha. Hinaot unta nga ang inyong lakaw pero minti mo gaubanan sa Ginoo. Oo, ante, salamat.
Oo, nagpasalamat si ante sa Ginoo ug sa nagtabang niini. Ug labi na sa nagatan-aw sa video. Dagang salamat sa inyong pagtabang ug ginaot daw nga tagaan tatanan sa Ginoo ug maayong panglawas. And God bless. Salamat. Salamat ante. Salamat kayo.